Hello mga kababayan, ito po muli sa Atty. Ruel Yuwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa usapin ito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ng ating isa sa mga taga-subaybay po natin. Siya po ay si Felix. At ang kanyang concern ay matagal na daw sila nakatira doon sa lupa na kanilang titirahan. Gusto daw nilang palagyan o magkaroon ng titulo sa lugar nila at saka yung bahay kung saan nakatirik yung kanilang bahay doon sa nasabing lupa. Ngayon, nalaman po nila na meron daw po umaangkin nito at hindi naman daw taga doon yung umaangkin. Wala naman daw at saka wala daw silang binabayarang amilyar sa munisipyo. So ibig sabihin po niyan ay wala silang tax declaration certificate. So ano ba ang dapat daw nilang gawin para magkatitulo po ang lupang tinitirahan po namin? So sana po mapansin ninyo ang message ko. Maraming salamat. So, well, ito yung situation na palagi nating sinasabi, kung paano kayo magpapatitulo ng lupa o na inyong tinitirhan. Ah, Katulad niyan, we're talking here of a residential area. Meron po tayong may tinatawag po nating yung residential pre-patent po. No, maaari po kayo mag-avail po niyan, no? Ah, at una, kahit na meron pong umaangkin sa lupa po ninyo na kung saan kayo nakatira, kayo po ay mayroon po kayong superior rights doon sa umaangkin o sa claimant kasi you are in possession of that land for kung ang sabi nga ng batas is 10 taon lang. Kung naka more than 10 years na kayo diyan, ibig sabihin papasok na dito yung acquisitive prescription. That is if, number one, the land is classified as A and D, so alienable and disposable land. Number two, ay hindi po, siyempre, hindi titulado po yung lupang yan. And then, nandiyan kayo for at least 10 years, bilang isang nagmamayari. In short, you are in possession of that land in open, continuous, adverse possession, peaceful possession in the concept of an owner. Ibig sabihin, bilang nagmamayari, hindi yung umuupa lang kayo. Hindi yung pinapatira lang kayo ng may-ari. So, nandun kayo for the last at least 10 years, bilang isang nagmamayari doon sa lupang iyon kung saan nakatirik na inyong bahay. Okay? So, yan ay biaring papasok dito yung tinatawag nating acquisitive prescription as basis po na para mag-apply po kayo ng residential pre-patent sa Department of Environment and Natural Resources. Ganito po yan, dahil in possession kayo, sabi nga natin, you have a superior right doon sa nangangkin. So, the first rule, wag kayong umalis dyan sa inyong lupa o bahay na inyong tinitirikan. So, paglaban po ninyo ang inyong karapatan. Secondly, kung wala pa kayong tax declaration certificate, ay pwede naman po kayo mag-apply doon sa inyong munisipyo. Okay? And mag-fill up lang kayo ng form and then may i-comply po ninyo ang mga requirements doon. So, usually po niyan, pag nag-apply po kayo ng residential pre-patent, ay kailangan, tinatawag natin ditong may proof of claims or ownership kayo. So, ano yung proof of ownership or claims niyo? Yun nga, mag-execute kayo ng affidavit, At ito naman ay may supporting document sa inyong barangay na kayo ay nandyan na for at least 10 years in the concept of an owner. Kung hindi naman, ay meron kayong deed of sale na ito'y nabili ninyo, or ito'y na-donate sa inyo, or ito'y inyong namana. Nagkaroon kayo ng settlement of estate. Then, magpa-survey po kayo, upang magkaroon kayo ng approved survey plan or yung cadastral map, nakakailanganin po ninyo yan. Then, a copy of the technical description, approved ng LMB or Land Management Bureau ng DENR. At saka dito na po, papasok po yung affidavit po ng two disinterested person, na residing sa inyong barangay o sa syudad na kung saan, ay sila ay nag-a-attest, na kayo or ang inyong
bago pa kayo nakatira do'n, ay nando'n na sa nakatira do'n sa lupang iyon, 'no? Continuously, itong sinasabi natin, 'no, that you have been actually residing in that area do'n kung saan nakatirik ang inyong bahay continuously at tsaka na bilang isang nagmamay-ari for at least 10 years, okay? Ngayon, kailangan din niyong magkaroon ng certification from the Regional Trial Court na, kung saan nakakasakop ng iyong lugar na wala pong pending na land registration case doon sa kanilang korte hinggil sa nasabing lupa na in-applyan po ninyo as residential pre-patent. Ngayon, of course, meron ding siyempre certificate from the Sendro, no, ng DENR na yung lupang iyan is alienable and disposable land or A&D. Pero ngayon po, yung licensed geodetic engineer po, no, pwede na po silang mag-issue ng certificate na yung lupang iyan po, no, sa inyo, kung saan kayo nakatira, ay classified po yan as A&D. So, basically po, no, yun po ang inyong mga requirements na kakailanganin po ninyo. Of course, kailangan po ninyo ang government-issued ID, no? Katulad niyang voters list, SSS or GIS ID o LTO, PhilHealth, senior citizens, no? Basta, ano po, mga government-issued IDs, no? And then, siyempre, ito po yung tinatawag natin, yung latest photograph po ng bahay ninyo at saka yung lupa, no? And then, of course, yung inyong copy po ng inyong photograph or kung hindi kayo mismo nag-asikaso niyan, ay yung representative po ninyo. So basically po, no, kung hindi nyo na take note yung ating mga napag-usapan na binanggit ating basic requirements, ay pwede naman po ninyong i-replay po ito and then you take note of the requirements po, no? Or you can have it downloaded, no? Para meron kayong basis, no? Pagpa-apply po upang makapag-apply po kayo ng residential pre-patent. Now, anyway, pinaka-the best po, no, get in touch with the nearest office of the Senro or Penro kung saan man kayo naroon ng DNR, no, for further details po kasi depende po kasi sa location po ninyo, no. Meron sa pag highly urbanized po ang yung lugar, so mayroong limit po yun na no area, no, it could be 200 square meters, no. Kung sa munisipyo naman po kayo, no, depende yan kung anong class ba inyong munisipyo, you can have at least 700 to 1,000 square meters, no. Depende po yan, no, kung ano pong classification ng inyong munisipyo. So get in touch with the proper authorities, no, for further information. So I hope na bigyan po natin ng katugunan, no, ang sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. Bago tayo magpatuloy, no, kung kayo kapapasok pa lang and hindi pa kayo nakapag-subscribe o nakapag-follow sa ating account po sa Facebook at saka dito sa YouTube, no, at ako po humingi po sa inyo ng tulong, no, upang mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapag-share po tayo, mai-share po natin, no, mapalawig pa natin ang ating legal na ating impormasyon sa ating mga kabayan. So kung hindi pa kayo napag-subscribe, no, paki-click lang po ang follow at subscribe buttons po and of course share and like upang sa ganun mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube, no? At marami pong makakapanood po ng ating videos and malaking bagay po yan, no, sa ating po bilang content creator, no, sa samot usapin tungkol sa batas po natin na for all you know, mga pinag-usapan po natin dito, kung hindi man kayo, it could be your friends, your relatives, no, kakilala po niyo, your neighbors, upang sila din ay may mapulot na aral, no, o impormasyon sa ating mga pinag-usapan. Kasi sabi nga natin, di ba, lamang na ang may alam sa batas. So, hanggang dito na muna tayo and I hope, no, nabigyan natin na ang inyong lingkod ng aral, no, o legal na impormasyon sa episode nito. Oh, by the way, kung hindi pa kayo parang wala po kayong mamimiss na episode, paki-click po ang notification bell upang sa ganon, pag may mga updates po tayo,
you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.